Alin ang compound sentence? Naku, kailangan natin itong balikan. Kasi high school days pa natin topic to. Okay, the correct answer is letter C. Bakit letter C? Narinig nyo na po ba ang acronym na fanboy? Sinong nakarinig na ng acronym na fanboys? Ano po ang meaning ng fanboys? Ano pong meaning ng fanboy? Sige nga po, F. What is F? 4. A. Okay, N. Ayun, kompleto na, Sir Edward. For and nor, but, or, yet, so. Kapag nakita nyo agad yung for and nor, but, or, yet, so, automatic, ang sentence ay compound sentence. Ano po? Yun yung hahanapin nyo. Asan kaya ang fanboy? So, but. Kaya check na check. Compound sentence siya. At ito pa ang isang clue. Kasi pwede siyang maging compound complex eh. Pwede rin kasi gamitin yun eh. Dapat dalawa ang ating independent clause. We went to the park. It was closed. Paano natin masasabing independent clause siya? May sariling subjects. May sariling verbs. Ay, sorry. Ano ba ito? Ayan, may sariling verb. Bawat clause. Nakita niyo po? Ang independent verb, independent clause or simple sentence, may subject, may verb. Yun ang simple sentence. Pero, pag dalawa sila at pinagdugtong ng fanboys, for and nor, but, or, yet, so, magiging compound subject siya. Ay, compound sentence. Sorry. Compound sentence. Okay? Dalawang simple sentence na pinagsama. Okay po? Tingnan natin yung letter A. Ba't mali si letter A? Anong klaseng sentence si letter A? Meron tayo dito, oh. May verb. May verb. Okay. Check. May subject. May subject. Pero, hindi fanboys. Hindi fanboys gamit niya, kundi subordinating conjunction. Because. Complex. Very good po. Kapag hindi fanboys, complex yun. So kapag, complex, anong tawag dito? Isang subordinating clause, hindi siya kompleto, because it was raining. Hindi kompleto yung idea, di ba? Because it was raining. Kailangan niya ng independent clause. So, isang dependent clause, isang independent clause naman ang complex. Kapag fanboys po, automatic compound sentence po yun. Ang fanboys ay ginagamit sa compound sentence, tsaka compound complex. Ang fanboys po ay again, halimbawa ng tinatawag nating coordinating conjunction. Yan ang summary ng acronym ng coordinating conjunction. Ayan. Conjunctions. Ayan. Next, after the show ended. Subordinating clause lang to. Ito, subordinating clause lang kasi may after. So, hindi siya kompleto. Dependent clause to. Hindi niya kaya mag-isa. Running along the shore, he found a shell. Ito naman, iba naman to. No, isang independent clause. Ito naman, it's just modifying, modifying his other action. Ano po? Okay, sige nga, aralin natin maigi. May isa-isa akong dito. Hinanda para sa inyo. Game. Practice ulit tayo. Kapag ito ang apat na sentence structure natin. Kapag sinabi nating symbol, natatandaan niyo pa ba to, guys? Diba? Tinuturo sa atin to ng ating mga teacher dati. Kapag simple sentence, guys, may subject, may verb. Siya ay tinatawag din nating independent clause. Kaya yung tumayo mag-isa. Kapag compound naman, ilang independent clause ang makikita nyo? Dalawang independent
clause. Na pinagsama ng ano? Pinagsama ng fanboys. Tingnan niyo. Ayan. Ano ang fanboys natin dito? He is rich, yet he is humble. He is rich, yet yan, yet. So kapag dalawa, ayan, kapag dalawa pong independent clause, tapos may fanboy sa gitna, compound. Okay? Tapos tingnan nyo, dapat meron siyang sariling subject and verb at complete thought. He is rich. Complete yun, independent. He is humble. O, complete sentence din yun. Okay? Next, complex naman. Kapag complex, hindi fanboys ang makikita nyo. Yung iba pang conjunction. Mamaya bigyan ko yung listahan. Although he's kind, I don't like him. So, ito complete sentence to eh. I don't like him. So, yung isa, kapag complex naman, one dependent clause plus one independent clause. Ganyan naman siya. Hindi ka makakakita ng fanboys. Ibang clauses ang makikita mo. Subordinating clauses ang gamit niya. Ano po? Yun ang tandaan niyo dyan. Kapag naman compound complex, ito lang yung compound complex guys. Pinagsamang compound tsaka complex. So, dapat makakita ka ng isang fanboys at isang subordinating conjunction. Sige nga po, ano ang fanboy natin dito sa example? Because I studied hard, I passed the exam and I was so happy. Alin dyan? Hindi yung so dyan ay adjective. Adjective or adverb. Ayan. Okay, correct. Hindi si so ha. Tignan muna yung function niya. So, ang ating conjunction ay and. Oo, tama kayo. Ang fanboy or coordinating conjunction ay and. Ano naman ang subordinating conjunction na nakikita nyo? Ano po yung subordinating conjunction? Okay, correct. Because. So, nakita nyo po, ibig sabihin, kung ito ay pinagsamang compound tsaka complex, ilang independent clause po ang meron sa compound complex sentence? Ilang independent po ang makikita? Dalawa lang po, dalawa lang. Underline ko yung independent clause ha. Pag sinabing independent clause, ano-ano 'yon? Ito po independent natin diyan. I passed the exam. I was so happy. Hanapin mo yung compound sentence. Yun yung two independent clauses. Okay? Ang complex naman, nagsisimula kay because. Because I studied hard. Siya ang dependent clause. In other words, pag sinabi natin compound complex, isang dependent clause, tsaka ilang nga guys? Ilang independent? Dalawang independent clause. Ayan. Ayan na. Binalikan na natin pang high school yan. Isang dependent, dalawang independent. Nakuha po ba to? Pakitype nga po SS. Sentence structures, kung nakuha po. Mukhang isi-skip na natin yung mga susunod na picture ko kasi tatagal tayo dito. Okay, may nalito ba? May nalito ba? Tandaan kapag dependent clause, nagsisimula siya sa subordinating conjunction. Kapag independent clause, may sariling subject and verb. Kapag compound siya, fanboys makikita. Okay, thank you po. Pwede na i-picture to. Picturean to. Maganda to. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, buburahin muna natin to kasi i-skip na natin yung mga susunod para makapag-paragraph organization tayo. Ay, may isa pa pala ang gusto ituro. Ay, guys, anong oras na? Oh my God.
So ito, balikan nyo na lang ha. Ayan no, kapag compound sentence, at least 2 independent clauses. But no subordinate clause. Fanboys ang gamit. Balikan nyo na lang to ha. Ayan, fanboys. Pag complex, isang independent at saka at least isang subordinate clause. Ito yung mga subordinating conjunction guys. Oh. Pag nakita nyo to, automatic, complex sentence yan. O kaya, compound complex kapag may kasamang fanboys. Ayan po yung mga subordinating conjunction. Okay? Ayan. Pag compound complex, at least two independent clauses, tapos at least one subordinate. Opo, salamat po. Ayan naman ang mga types ng conjunction. Correlative, alam nyo na yan. Subordinate. Pag coordinate conjunction, ang daling tandaan, fanboys lang. Okay po, thank you. Next tayo, review. Choose the correct complex sentence. Tingnan ko nga kung naintindihan yung kanina natin. Basta dapat hindi fanboys. Pag may fanboys yung iyong pinili, mali na agad yun. Okay, very good. Letter C. Letter C po ang sagot. Bakit? Ano po yung subordinating conjunction na nakita nyo? Okay, although is correct. Correct, guys. Good job. Wow, ang gagaling nyo mag-pick up pa. Next tayo. Guys, alam nyo may ano pa tayo, dalawang topic. Naubos na tayo dito. Pero ito, gustong-gusto ko ituro sa inyo to. Napakaganda nito. Life skill to. Okay, try nyo nga ito. Ang tawag naman sa topic na to is types and order of adjectives. Sige nga, marami nagkakamali dito eh. Pero, kaya nyo yan. Sige. Which is the correct order? Magdodrawing ako ng box. Orange box. Ganyan lang yung drawing na kaya. He keeps the letter in a blank box. Ay, ba't may Z? Bakit may Z? Okay, yellow bee. Bakit iba-iba kayo ng sagot? Ayan na, nagkakagulo na tayo. Hindi, joke lang. Sinadya ko tong ilagay. Kasi gustong-gusto ko ituro sa inyo to. Nanggigigil ako. Charot. Nanggigigil akong ituro to. Oh, sure ba kayo dyan? Iba-iba kayo ng trip. Pwede ba sa exam kayo talaga? Okay, babalikan natin yan. Pero bago yan, tingnan muna natin to. Mamaya babalikan ko kayo titingnan ko A game. Kapag ganyan ang inyong test, ito lang ang susundin yung rules. Remember, itong rule na to, 2-in-1 to Pag-aaralan natin ang types of adjectives plus the correct order. Pwede kang gumamit ng napakaraming adjective. Basta dapat nasa tamang order or pagkakasunod-sunod. Okay? Hindi pwedeng feel mo lang na ito yung nauunang word. Mali po yun. Dapat lang adjective sila lahat Dinosaskong. D stands for determiner. Pag sinabi nating determiner, a, and, the, my, his, her, our, at marami pang iba. Yan, ay, his to his. Marami pang iba. Mauuna po agad yan. Okay? Number 1. Bigyan nyo ako ng sample ng number, guys. First. Sige, tulungan nyo ako dito para ma-review tayo. First, second, lahat ng number. Pangalawa agad. Okay? Yes, opo, tama. Opinion, how do you observe something? What do you observe about something or someone? Ugly, pretty, cheap, ano pa ba? Beautiful. Ay, ano pa? Naulit na.
Ano pa ba? Ugly, pretty, cheap. Sige, beautiful isama. Uy, nakalimutan ko yung spelling ng beautiful. Okay. Ang size naman, ayan, nakikita ko na. Sige, try lang kayo. Size. Small, huge, gigantic, microscopic, lahat ng sizes. Okay? Lahat ng sizes. Microscopic. Okay? Age. Ano yung mga age? Sige. Ay, Sir Romy, ano ba yan? Okay. Ano naman yung age? Old, young, ancient, new, oh, modern. O, yan ah. Okay. O, yan ah. Next, shape. Ano yung mga shape na alam nyo? Heart. Pwede yung ganito, oh. Heart shape. Pwede yan. Triangular. Rectangular. Oblongual. Ayan guys ha. Yan ang mga shape. Yan po ang tamang pagkakasunod-sunod. Hindi pwedeng labo-labo. Color. Lahat ng color. Pink. Red. Orange. Lahat yan. Origin. Ito tandaan nyo kapag origin, saan ang galing ang isang bagay? And it can begin with a big letter. Ano ang adjective ng Japan? Japanese. Okay? I bought a Japanese doll. Ganon. I bought a new huge Japanese doll. Yun. Okay? Nasunod mo yung format. American, Chinese. Kapag Philippines, walang S. Philippine lang. Lahat ng may nis, lahat ng may an, American. Ayan. So, kapag origin, malaking letter ha, malaking letter. Italian pizza, very good. Swiss knife, big S dapat yan, sir. Swiss knife, big S. Material, saan gawa isang bagay? Ano yung mga material natin? Saan gawa ang mga bagay? Wooden. Ayan. Okay. Plastic, very good. Rubber. Ang galing nyo. Rubber. Ano pa ba? Gold. So, yung gold and silver, pwede siya sa material, pwede sa color. Depende sa context ng sentence, ha? Yan, nylon. Tingnan nyo, ang gaganda na ideas nyo. Maganda pa sa aking samples. Purpose. Let's say, shoes. Ano-ano ibang purpose ng shoes? Para saan ang ibang mga shoes? Merong soccer shoes, di ba? Shoes tayo, guys. Ano yung mga purpose ng shoes? Ayan, running. Very good. Ano pa? Walking shoes, pwede. Hiking shoes, ano pa? Yung sa ballerina, anong tawag dun? Ayun. Okay, okay. Thank you. Ballet. Ayun, safety shoes. So, yun ang purpose. Para saan ginagamit yun? At pagkatapos ng lahat ng to, may noun ka na pwedeng idagdag sa dulo. Yun yung dinidescribe mo. Nagets ba to? Pakitype nga, Dino Sascong. Ang haba, no? Pero gusto ko kasi matandaan nyo. Pakitype po, Dino Sascong. Tandaan, ang unang O, eto lang kayo magkakamali. Pero ayoko magkamali kayo dito. No, dapat ma-memorize nyo. Ang unang O ay opinion. Ang pangalawang O ay origin. Please, huwag nyo itong paghahaluin. Kung hindi, mali na kayo. Ang unang S ay size. Ang pangalawang S ay shape. Yan, lagi ko to. Favorite topic ko to sa aking grade 8 students. Okay? Ang unang O ay opinion, pangalawang O origin. Unang S size, pangalawang S shape. Okay? Yan, dinosascom. Pero ito po ha, disclaimer lang, depende po sa inyong reference na mahahanap. Kung try nyo siya i-search sa Google, iba-iba yung lalabas na na tawag dito, na words. Halimbawa yung number, mapapalitan ng quantity. Ayun, na may napapalitan ng words. Plus, minsan, nagiging osascomp lang. Wala si D, wala si N. Okay? Kasi actually, si number, under na yan ang determiner. Pero sa lahat ng reference na nabasa ko, ay ito ang perfect example para matandaan ninyo. Pero ayun nga sinasabi ko iba-ibang reference, iba-ibang pattern. Meron din po kasi
na ganito naman siya, dinosakong. Magkadikit yung SS. Dinosakong. Okay po? So, depende po sa ginagamit na reference. Pero ito, safe na safe kayo dyan. Okay? Thank you so much, guys. Ayan, natuwa ba kayo dito sa topic na to? Ready na kayo? Meron akong pa-quiz dito. Try natin. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko makikita kung na-gets ba. Ayan. Natabunan. Okay, natabunan siya. Wait lang. Wait lang, guys. Parang ano. Iurong natin siya. Oops. Iurong ko lang to, guys, ha. Para may ano kayo. Paggagayahan. Ayan, ayan. Okay? Ayan. Ayan, kita na, guys. Ayan. In the field, I saw blank suitcase. Paki-arrange nga po. Ano ang tamang order nito? In the field, I saw blank suitcase. Hindi po mamimili. I-arrange nyo po. Pakiayos po yung big, old, expensive. Apo, ito po. Big, old, expensive. Ano dapat ang pagkakasunod-sunod? Okay. Okay, tingnan natin ha. Big ay size. Okay, so anong mauna dapat sa kanila? Siyempre yung opinion muna. Expensive ay opinion. Depende sa tao eh. No? Pag mahirap, lahat expensive para sa atin eh. Pag sa mayaman, hindi natin malaman anong expensive sa kanila. Anong mauna? Big or old? Okay, size before age. Very good. So, big, old. In the field, I saw expensive, big, old suitcase. Pwede natin siyang dagdagan ng an kasi suitcase lang, isa lang. Ayan. Okay, pwede dagdagan ng an. Okay. Very good, guys. Next. Ito. Jack's favorite toy is a blank ball. Round, big, red. Can you arrange this? Arrange these words. Opo. Congrats, Sir Conrado. Ang sarap aralin, di ba? Kaya talagang siningit ko to. Kahit na anong oras na. Okay, maging maingat. Anong mauna? Shape o... Oo. Shape o size? So, ang round ay shape, no? So, mauna si size. Okay, tingnan natin. Size muna, big. Big, tapos shape, round, tapos color. Tingnan nga, pareho ba tayo? Okay, awesome. Big, round, red. Galing. Okay po. Good job, guys. Okay, good job. Buburahin ko na to. Pwede na po ma-picture. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Good job, guys. Okay, bura ko na to, Thank you, thank you. Nagustuhan niyo ba yon? Balikan natin yung answer kanina, yung tanong kanina. Anong sagot dito? Anong sagot dito, guys? Sige nga. Big square yellow. Tama. Ay, tama na kayo lahat. Kanina, iba-iba kayo. Okay, galing.